Tungkol sa issue ni Bea Alonzo at Dominic Roque, ito ang tanong. Kung mayaman ang magiging asawa mo at sa prenup, ang usapan nyo ay wala kang karapatan sa kayamanan niya, papayag ka ba doon? Tignan natin ang mga comments. Okay, so ang first comment dito, hindi kasi papakasalan ko lang naman siya dahil sa kayamanan niya. Sabi ko, mindset ba mindset? That is not love. Love should be the true foundation of your marriage. Okay, ito kilala ko silang dalawa. Kaya joke lang yung mga yan. At least, kung totoo man yun, at least, sinabi niya sa Facebook comments. At least may honesty, di ba? Honesty is the best policy. Yung assets and liabilities pre-marriage, yes, dapat kanya-kanya. After wedding, dapat conjugal ownership na lahat except maybe sa cash income kung parehas sila may work. Finally, isettle muna lahat bago i-announce ang engagement. Public proposal is so outdated. Hirap tuloy mag-damage control ng image nila ngayon. Yes, I agree. Public proposal, parang press release na lang yun. Pero yung after wedding, dapat conjugal ownership sa lahat. I wouldn't say lahat, but I would say most. Syempre, pa rin yan. Parang depende na lang yan sa kung ano yung pinag-usapan niyo. Pero for the most part, ang pinaka-ideal agreement ay more or less kayong dalawa. Parang karamihan ng assets niyong dalawa after kayong kinasal sa inyo. Hello! Kung na-enjoy niyo yung video, maganda kayo like, subscribe sa baba para matulungan niyo ako sa algorithm. Thank you! Dapat lang to safeguard your sanity and wealth. Baka ang mapangasawa mo ay kamag-anak ni Juan Tamad, Lasengo at lumabas ang tunay na kulay after the wedding. Yes, may mga ganun talagang tao na dahil feeling nila na kinasal na sila, magiging stuck yung asawa nila sa ganung sitwasyon, pwede na nilang baguhin ang kanilang ugali na parang lalabas talaga lahat ng mga yung mga negative traits lalabas na dahil parang mas mahirap umalis sa sitwasyon na yon kung saan mag-asawa na silang dalawa. That is a thing. So, I understand the sentiment. Depende kung anong demands niya, haha. If I will be house husband, tapos siya mag-work, dapat hati kami sa wealth the moment I stop working para i-manage ang family. Kung ako naman ang mag-work at siya may mag-give up ng career, same way we split the wealth. Pero kung kanya-kanya kaming career, okay lang sa akin ang prenup. Yes, I agree with this. Naintindihan ko yung konsepto na kapag halimbawa, yung isang tao naging housewife o naging house husband, yung source of income niya mawawala na. So, kailangan niya ng safety net kung sakaling maghiwalay sila. It will not always be the case for their whole marriage na house husband siya or housewife yung babae. Tapos, yung isang partner nasa bahay lang at inaasikaso yung mga gawaing bahay o pag mag-aasikaso ng anak, mga ganon. So, naintindihan ko yung sitwasyon na yan. Tingin tayo dito sa comments ng 31 Million Movement Facebook group. Pasensya na sa mga hakampiks. RV Manuel, oo, kung ako mas mayaman sa kanya. Mindset ba mindset? That makes sense. Yes, I'm not after his money anyway. Cool. Oo naman, after all, pag nawala tayo sa mundo, di naman natin madadala yung yaman na yon. Ito, medyo may away dito eh. Pwede ipamana sa mga anak mo yung yaman mo at ipamamana din nila sa mga apo mo kapag sila naman ay nawala. So ito naman yung usapang will, ito yung usapang pag namatay na yung isa, saan mapupunta yung mga assets nung namatay. Bahala po kayo, lahat po tayo ay may pagpipilian. Magkakaiba po tayo ng perspective sa buhay. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, magsikap kayo para makuha ninyo ang nais nyo at huwag umasa sa iba. Di naman sinabing iaasa nila sa yaman mo yung kapalaran nila. Sinabi mo kasi, di madadala sa hukay ang yaman mo kung halimbawa, isang mayaman na matay yung pera. Saan dadalhin yung pera? Saan ibibigay? Sa charity? Imbis na makinabang yung kadugo mo, ganun pa ba? Ganun po ba? Sorry. Medyo paki-enlighten lang po ako. Blah blah blah, nagbibigay ng examples. So, ang point niya dito is, ano yung mangyayari kapag namatay yung isa? In this case, I think that's a separate issue. Ibang sitwasyon talaga yan. Ang usapang will, usually sa palagay ko, pinag-uusapan yan kapag matanda na yung isa sa partners at parating na sa point na kailangan nila i-consider kung sino yung magmamana ng kanilang mga assets at mga properties, mga ganun. Naintindihan ko yung arguments nila pero sa akin, separate issue talaga yan.
Okay, so ano ang opinion niyo tungkol sa video na to? Ano ang opinion niyo tungkol sa prenup? Sa tanong, like, comment, subscribe. Huwag niyo kalimutan. Yun lang sa ngayon. See you next time.